Ipakilala ko na sa inyo yung haligi ng aming tahanan dito sa Buhay Bukid. Tay! Oh! Dito! Ako! Ito ang Nanay Rayot. Sa di po nakakaalam, mga kaboards, na si Nanay Rayot na lumilipad po sa madaling araw. Ang aswang. Yo, good morning! Sa mapagpalang umaga sa lahat na minamahaling viewers at welcome tayo sa panibagong video nating pagsasamahan ngayon. At syempre, kamusta kayong lahat? Naway nasa mabuting kalagayan tayong lahat palagi. At syempre, una sa lahat, bago natin simulan yung ating video, gusto ko lang magpapasalamat sa mahal nating Panginoon dahil binigyan na naman tayong panibagong lakas ngayon, panibagong buhay, panibagong hamon sa buhay kasama ang aking pamilya. Syempre, napakalaking blessing yan para sa amin mga kaboards. At syempre, ito yung kauna-unahang video natin na i-upload sa ating challenge na sinamahan kay Idol Japper Sniper. Shoutout pala kay Idol Japper Sniper. Dol, maraming salamat sa pagsali mo sa akin sa iyong challenge. At syempre, gusto ko lang din magpapasalamat ulit sa lahat na mga sulit nating viewers na nagpo-promote na sa sunod na challenge ni Idol Japper na sana makasali na tayo. Yan, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Dahil sobrang saya ko ngayon mga boards. Dahil ito nga, natupad na natin yung mga pangarap natin na makasali sa challenge ni Idol Japper Sniper. At isa itong maagang pamasko para sa aming pamilya dito. At alam ko, marami tayong mga bagong kaibigan. Syempre yung mga solid supporter natin dyan, mga lumang kaibigan natin dyan. So alam ko andyan pa rin yan. Sa lahat na mga bagong kaibigan natin, gusto ko lang ipakilala sa inyo kung ano kami dito sa Buhay Bukid. Yung pamilya namin, ipakilala ko sa inyo isa-isa kasi alam ko maraming bagong kaibigan natin dito galing sa Sword Planet kay Idol Japper Sniper. At syempre, una sa lahat, ako po si Boards Jason. Yan, kapatid ni Utol Jan Rayot. Nagmula tayo kay Utol Jan Rayot. Syempre si Utol Jan Rayot nagmula sa Sword Family. At syempre, bali kami yung Sword Family dito sa Bisaya area, Bisayaan mga kaboards. Yan, so ngayon, bago lahat, shoutout pala kay Utol Jan Rayot. At syempre, ipakilala ko na sa inyo yung haligi ng aming tahanan dito sa Buhay Bukid. Tay! Oh! Dito! Ako! Oh, di ba? Oh! Ako! Yan! Ito ang Tatay Rayot. Yan, sa hindi pa nakakilala, ito ang Tatay Rayot. At ay, ganda ng gold mo ngayon ah. Ako si Tatay Rayot. Dinagyan ni Kabors yung liig ko. Hindi. Hindi masyado sa akin. Ano? Para hindi bagay. Di bagay. Tanda na. Shout out. Maraming salamat sa nasali kami sa challenge ni Japper, si Kabord. At masaya kami kasi sa Rayot Family nakapasok sa challenge. Love you, God bless. Maraming salamat. At sa hindi po nakakaalam, ang tatay ay single. Single ka ba? Dili. Dili pala. Oh. Siyempre, kung may haligi ng tahanan, meron ding ilaw ng tahanan. May may butas. Puta, lagyan sa ligi. Oh, di ba? So, Nay! Pasok. Magandang umaga po sa lahat mga kaboards natin dyan. Ito ang Nanay Rayot. Sa di po nakakaalam, mga kaboards, syempre sa mga bagong kaibigan natin dyan, sa mga luma, alam na nila yan, na si Nanay Rayot, na lumilipad po sa madaling araw. Ang aswang. De, joke lang po mga words. Ito ang Nanay Rayot. Ito yung aming ina dito sa Buhay Bukid. Yan. Shoutout po kay Idol Japper at kay Utol Jan Rayot sa Sword Family. Yan. Ano masabi mo na kasali tayo sa challenge? At maraming salamat po sa lahat nagmamahal sa amin, no, sa Rayot Family, kay Boards at sa kay Bronzy at kay Inday Piang at sa kay mga Karayot friends. At maraming salamat Idol Japper Sniper na nasali mo si Boards at sa pamilya namin, sa mga Rayot Family at mga Sword natin dyan. At malaking pasalamat namin sa Panginoon na nakasali kami po at
Yun lang ang hiling namin na wag niyo kaming iwan. Kasi kanya-kanya dito, may challenge! Yun! At syempre, salamat kay Tatay Rayot at Nanay Rayot. Yan, syempre, napakaswerte namin na magkakapatid dahil kumpleto pa kayong aming magulang. So nakakasama pa namin sila dito sa Buhay Bukid. Kaya napakasaya nun para sa amin. Kaya abangan nyo po yung mga video namin dito sa Buhay Bukid kung paano kami nagtutulungan. Syempre, asahan nyo yung mga video namin na gagawin dito. Napakasimpleng video lang. Kasi mamumuhay lang sa probinsya at paano mamuhay sa probinsya, paano mamuhay sa Buhay Bukid. Alright. At syempre, napakilala na natin si nanay at tatay. At ngayon naman, gusto ko lang ipakilala sa inyo ang aking minamahal, ang nagpapatibok sa aking puso. Mula nung nakilala ko siya. Yeah! Hello mga ka-boards, magandang umaga. Yan, sa hindi pa nakakilala dyan, ito yung maganda kong asawa. Kamukha ni... Sino kamukha? Ayusin mo. Si Selena Gomez. Yeah! At syempre, What's your name? ito yung isa sa mga bunga ng aming pagmamahalan. Opo. Oh, hi ka, hi. Say hi. Si hi. Si hi. Hi. Say hi muna. Si hi muna. Ayun oh, si Florence oh. Say hi. Hi. Oh, what's your name? What's your name? Mamaya na dahil gugutom siya eh. Siyempre, ang una-una naming trophy sa buhay, si Piang Provincianas, hindi pa nakakilala. At si Piang ay may channel din. Pero sa ngayon, di mo na namin na-uploadan dahil nag-aaral po si Piang. Hi, Kayang! Hi po mga ka-boards! Yan! Piang Provinciana. At syempre, ito yung isa. Ito yung isa sa apo ni Nanay Rayot, anak ni ate, si Ilong Ranger. Hi! Hi. Yan. At syempre, di lang dito nagtatapos mga boards dahil ang isa pa sa mga kasama natin sa Buhay Bukid. Yan, ito si Manlaboy. Hello, Manlaboy! Get your snake. Hello! Go, get your Yan, snake. so si Manlaboy, lagi nating makakasama yan sa mga vlog natin dahil si Manlaboy ay pamangkin sa aking asawa. So ngayon, Say hi. hi. Mamaya na, gutom yan eh. Sa ngayon mga board siya, mag-almusal muna kami. Ito yung napakasimpleng almusal namin sa Buhay Bukid. Meron kaming itlog with San Marino, tapos noodles, sinangag. Siyempre, asahan nyo sa tuwing umaga. So mag-iba-iba yung ating almusal dyan. Napakasimpleng almusal sa Buhay Bukid. At yun, mga ka-boards, hilaw ng pasyensya dahil ito lang muna yung napakilala natin ngayon. Kasi meron pa tayong mga kasama dito sa Buhay Bukid na di natin nakakasama ngayon. Gawa nung si Bruno ay nagbakasyon pumunta ng Cebu, pinapunta ni ate Lalin. Yan, kasama yung pamilya niya. Pero abangan nyo ba next day, andito na yon. So ipakilala ko rin sa inyo yon mga boards. Mga bagong kaibigan natin dyan. Sa di pa nakakilala kay Bruno. Yan, may channel din si Bruno, Bruno Dos. At syempre, sila Nanay Rayot at Tatay Rayot, may channel din yan, Rayot Family. Yan, so suportahan din natin mga boards. At sana, sa lahat po na babasa kong comment doon na sa binibigyan nyo suporta sa amin, yan, sobrang nakakataba ng puso. At grabe, sobrang lalo akong ginaganahan sa aking pagbablog ngayon dahil mababasa mo yung mga comment doon, full support, yan, mga solid supporter, dito kami boards, supportahan ka namin. Yan, maraming salamat sa inyong lahat at good luck po sa lahat na kapwa ko challenger dyan sa challenge ni Idol Japper Sniper. Galingan natin at pipihira lang to mangyari na binibigay sa atin ni Idol Japper ngayon. So ito na yung pagkakataon na sipagan pa nating sipagan dahil ito yung isa sa mga pagkakataon na medyo tataas yung ating dollar. Kaya salamat po at sa lahat ng mga silent viewers namin dyan, sa mga solid supporter natin dyan. God bless po sa inyong lahat. At ito na si Lawrence. What's your name? Oh, I tried, Papa. I tried, Papa. Ha? It's giving the sound. What the sounds? What's that? Si Lawrence kasi mga words, English hero siya. So sa ngayon, gutom siya at di pa kumakain kaya di natin siya na papaan. Yeah, hello.
wala siya sa mood mag-hi sa ating sa camera. At syempre, bago ang lahat, almusal muna kami dito. At pagkatapos natin mag-almusal, ipapasilip ko po sa inyo kung ano yung mga isa sa mga content natin dito sa Buhay Bukid. Ano yung mga isa sa mga hanap buhay natin dito. Sino yung mga kasama natin dito, mga hayop. Yan. So mamaya, pagkatapos namin mag-almusal, ipapakilala ko rin sa inyo yung mga kasama naming alaga ditong hayop pagkatapos namin mag-almusal. So mag-almusal muna kami. Yan oh. Almusal. Kain po mga boards, kain muna. Let's go. Tapos na po tayo kumain. At ngayon naman, ang susunod natin gagawin, ipapakita ko lang sa inyo yung mga bahay dito sa amin sa bandang taas, no, kung ilang kami nakatira dito sa aming sityo. Dito lang sa area namin, sa aming Buhay Bukid. So sa labas lang muna tayo mga boards, sa labas lang muna tayo ng bahay muna mag-video. So ito yung aking bahay. Yan, diyan kami sama-sama, diyan kami nakatira, aking pamilya. Yan. So organic, ano yan mga boards? Organic house yan, yung ating dingding. Yan, pinasadya natin yan, diamond. At syempre may CR din tayong sariling CR doon. Yan. Etong bahay na to mga boards, gusto ko lang i-share sa inyo sa mga bagong kaibigan natin dyan. Yan po yung katas ng aking pag-YouTube noon. Yan. So may CR tayo, may kusina tayo. So tsaka ko na lang kayo i-tour sa loob. Tour house sa loob mga boards. So yan lang muna yung ating munting bahay. At ito naman yung kay Nanay Rayot na bahay, Tatay Rayot. Yan, ayan si Nanay Rayot. Ito yung CR ni Nanay Rayot na kasing laki din ng bahay niya. Ganyan kayaman si Nanay Rayot. Sa sahod po na ako nasa ko YouTube. Yan. So etong CR na to, katas din ng YouTube yan dati nila ni Nanay Rayot, yung sa Rayot Family. Sponsor ni Ma'am Justin Booker sa akin. Yun. Yan ko pinagawa. Oo, yan. Mga kaboards, yun yung CR nila Nanay Rayot. At ito yung bahay nila ni Nanay Rayot, Tatay Rayot. So dyan din kami nakatira na dati nung wala pa kaming mga asawa. So sama-sama kami dyan. Pero di kami dyan lumaki. Ang bahay namin dati, dyan sa may duhat na yan, dyan kami lumaki mga kaboards. Dyan kami pinanganak at dyan na kami lumaki sa bahay na yan. Kaso lang ngayon wala na. Ang tanging natitira na lang yung puno ng duhat. Puno ng duhat yung natitira dyan. So ngayon, eto naman yung tree house ni Utol Jan Rayot. Yan. Dito nakatira si Utol Jan Rayot noong andito pa siya sa atin. Yung nagbablog pa siya dito dati. At ito din naman, katas din to ng kanyang pag-YouTube dati mga boards, itong tree house na to. Yan. Sa mga di pa nakakaalam dyan. Yan. Kaso lang yung tree house na yan, yung hagdan kasi dyan ay medyo sablay yung paggagawa dahil wala pong bubong yung hagdan. Kaya naunang nabulok. Pero yung taas niyan okay pa naman. So baka yun nga sabi ko nakaraan na malay mo magkapera tayo, magka-income tayo. So mapagawa natin ang hagdan yan. Kasi sayang yung taas niyan. Napaganda niyan sa taas niyan mga boards. Yan. Yun yung tree house. At mayroon din niyang pahingahan sa baba mga kaboards. Yan oh. Meron din pahingahan yan sa baba. At medyo pasensyahan nyo na dahil medyo makalat yung paligid lang muna ng paligid namin ngayon. Pero hayaan nyo, vlog natin yan kung paano namin linisin yan. Tulong-tulong mga kaboards. Soon. Yan. Ito naman. At ito yung isa sa mga tanim namin dito. Mga saging. At syempre meron din tayong mga tataniman pa lang. Yan, soon. Ang ulan lang ay inaantay namin mga kaboards. At ito yung garden namin dati, sili. Yan. So ngayon, hanggang ngayon naharbisan pa yan. At sila Nanay Rayot nag-harvest dyan kahapon. Panoorin natin sa vlog niya. Binigay ko na lang kay Nanay Rayot at Tatay Rayot yung sili na yan para mayroon din silang pang ulam-ulam. At ito yung bahay naman ni Bruno Dos. Yan. So sa ngayon walang tao dyan. Si Lister, andyan si Lister.
ito yung bahay ni Bruno Luz naman mga birds. Etong bahay na to, ito din yung katas ng pag-YouTube namin dati ni Bruno. Kasi nung wala pang channel si Bruno, nung binata pa lang si Bruno, nag-share kami dun sa YouTube ko. So syempre bilang kapatid, dahil malaki din na itulong niya sa akin nung bago pa lang tayo sa buhay YouTube. So syempre nung tayo ay namarunong na, so tayo ay natuto na. So syempre pag uwi namin dito sa Negros, so sabi ko sa kanya, mag-share tayo sa YouTube channel ko. At syempre hati tayo dito sa sahod nun. Kaya ito yung napundar niya sa pag-YouTube din niya. Kasama ako doon, kasama kami, nung magkasama kami mga birds. Yan. So malaki-laki din to. May kusina, ang kulang dyan CR na lang yung kulang ni Bruno, pero doon lang na siya nagsi-CR sa kabila. Yan, ito naman yung aming taniman. Ito yung tataniman namin ng ampalaya. So sa ngayon, inaantay pa namin yung ulan, pero kagabi nagkaroon ng ulan kaunti. So ewan ko kung sa baba yon, nakatuhog ba sa baba yon. Titingnan lang natin dahil sabi ni Tatay Rayot, ibabad ko na daw yung buto ng ating, kasi bukas magtanim na kami dito. Yan, ito yung aming taniman. Panibagong project namin to. So doon naman sa baba, gagawin nating manihan yon. Baka bukas din magtatanim na tayong mani. At ito naman yung ating papaya dito. Yan. Nasa to? Dati nasa 100 na puno to, pero ang nabuhay lang ay 98, tapos natumbahan siya ng 7 dahil dun sa bagyong Christine, yung sunod-sunod na bagyo nakaraan, natumbahan siya ng 7, kaya nasa 90 na lang siguro to. Pero lumalaban pa rin yan mga birds, at mayroon ng hinog yan, no? Yan, mamaya kunin natin yan, kainin natin yan, at bukas aharbisan natin to dahil may mga makukuha pa dito pang biyaheng Bacolod naman yung bumibili nito. Binabiyahin niya ng Bacolod. So ganun kalayo yung narating ng ating papaya. So kahit ganyan lang yan. So hayaan nyo po mga birds, dahil mga susunod na araw, susunod na mga season, yan, magdaragdag tayo ng tanim pa. Pero mas marami, ano pa yan, pakinabangan pa namin papaya niyan dahil bubunga at bubunga pa yan eh. At syempre, papasok tayo dito sa farm namin. Ito yung ating farm. Yun yung kulungan ng baboy ni Utol John Rayot. Di natapos, pero ako magtutuloy niyan. At ito pakilala ko sa inyo si Alexa. Yan, shoutout kay paring Alex from Spain. Ito yung kauna-unahang baboy na pinrank natin kay Utol John Rayot dati, na pinabigay ni paring Alex sa kanya. So hanggang ngayon, nakasama pa rin namin dito sa Buhay Bukid si Alexa. Nakaano na yan mga birds, 5 panganak na yata yan. Tapos ito, yan, ito yung ating babuyan dito, itong farm. Yan, meron tayong mga pabo ni Utol John Rayot yan. Yan, so may mga manok tayo dyan. Ito mga pabo na to, di pa sila gaanong panimula pa lang sa pag-itlog nila, dahil nakaraan kasi kinulong namin to dahil yun nga, kinakain yung ating mga sili, kasi nakakalabas sila dito sa farm. Pero ngayon binitawan na natin ulit at nag-itlog na yan. So syempre, pakilala ko sa inyo yung aming alaga, si Goldie. Hello. Ito ang Goldie namin. Yan, ano pa lang to, wala pang anak, kakakasta lang nakaraan sa kanya. Yan, ito si Goldie. Yan, at syempre naman, ito si Lucy. Ang Lucy na binigay ni Utol John Rayot sa atin nung unang anak kay Alexa. So ano na rin to, nakadalawang anak na sa akin. Bali ito, nabuntis na rin siya. At soon, yan, magkakababy na rin yan. Sa atin yan. At ito kay Mrs. yan, kay Goldie, binili nila yan nakaraan. At ayan, pag ginabayan, nakastahan yan, mabubuntis na rin yan mga birds. At ito naman kay Blacky, si Blacky. Ito yung baboy ni Ate Lalin. Yan, si Nanay Rayot yung nag-aalaga dyan. So hati si Rurla dyan mga ka-birds. Ito yung pang-apat na anak ni Alexa.
Yan, meron din kaming saging dito. Yan, sobrang taba ng saging kasi lahat na dumi ng mga baboy namin diyan na pupunta. At kailangan pa nating tabasan ng damo yan dyan, dahil ayun, maraming damo na, nakakapal-kapal na. So ito, merong isang baboy si Nanay Ride dito. Yan, sa kanya din yan. So yun lang. At babalik tayo doon sa atin, mga boards. Itinitor ko lang kayo dito sa buhay bukid namin para kahit papano may idea kayo kung ano yung kinakabuhay namin dito sa buhay bukid at ano yung isa sa mga pinagkukunan namin ng hanap buhay. Ay, dito nag-itlog yung paabo. Wala ngayong itlog, lumipat siguro. May mga tanim tayo dyang mangga, langka, kamyas, kaso lang sigarilyas. Meron din dalandan dyan, may saging sa baba, kaso lang wala pang bunga. Yan. Ayun na, napakilala ko na sa inyo lahat yung ating mga panibagong alaga. Yun, baboy. So ngayon naman magtungo tayo sa ating fish pond. Yan, may fish pond kami dito. Shout out kay ate. Yan, isang mabait na viewers na ayaw niya magpabanggit sa pangalan. Yun yung nag-provide sa amin dito sa fish pond na to. Yan. So meron kaming dalawang fish pond dito. Yan, naglalaman po ng tilapia yan. So ayan oh, diba? At may kangkong diyan sa loob. Sinadya natin yan para yan, pag gusto nila ng gulay, nakakain sila ng gulay. At syempre pakainin natin yan. Oh. Yan. Para malaman nyo may laman po yan. Baka by December, baka Pasko, harbisan natin to, panghanda natin. Kasi ka-harvest lang namin nakaraan nito nung dumayo yung aming mga kapatid ni mama dito, yung tita natin. Yan, hinarbisan natin sila. Yan. At yan, may malalaki din naman yan. Pag wala kaming ulam, yan, pag wala kaming ulam, kumukuha kami dyan mga boards, dahil etong tilapia namin dito, pang ulam lang to. So kasi dito, alam niyo naman sa buhay bukid, lalo na pag tag-ulan, napakahirap bumaba sa baba. Hindi ka basta-basta makababa. Kaya eto, pag gipit na gipit sa ulam, yan, dito kami kumukuha ng ulam. Yan. O diba? Dito, may malalaki na dito mga birds. Ito yung maharbisan natin sa December. Diba? Tapos tinaniman ko ng Maria de Agua yung paligid. Kasi ang Maria de Agua, isa yan sa mga pangunahing pagkain ng mga alaga nating baboy, baka, mga hayop, mga birds, kalabaw. So kinakain yan, kaya galing kay Laparin Jerp yan. So ngayon meron na tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na puno. Pinapalaki ko muna dahil pagkatapos nyan, pag medyo lumaki-laki na talaga siya ng konti, tatabasin ko yan at ikakalat natin yung pinakasanga niya. Yan. So meron din tayong alateres. Wala pang isang taon yan simula nung tinanim natin. At tingnan nyo naman mga birds, sobrang ang bilis ng paglaki. Gawa nung palaging basa yung paligid ng kanilang puno dahil may fish pond sila. Tapos may mga saging sa paligid, kaya napaka-safe yung ating tilapia sa mga ganitong pagkakataon, dahil kahit sobrang init ng panahon, di siya na iinitan yung ating mga tilapia. At di po tayo, wala pong flowing water dito na laging permanenteng tubig na nilagay natin dito. So nilalagyan namin siya tuwing gabi lang hanggang umaga, dahil sa umaga kasi mga birds hanggang maghapon, yan, meron din gumagamit ng tubig doon sa taas. At isa sa mga dahilan bakit namin din nilalagyan to, dahil ang tubig sa umaga mga birds, lalo na sobrang init talaga ng tubig na dumadating dito. Kaya bawal po sa yan, delikado po yung tilapia natin dyan. Kaya ang ginagawa namin, tuwing gabi na lang yan dito magdamag. Kaya eto may drainage dyan papunta dito sa kabila. Tapos ito naman may drainage din
papunta doon sa dulo. Doon lumalabas sa baba. Ayan, oh. Tapos kaya yung mga alatiris natin dyan, sobrang taba, sobrang ang bilis na kanilang paglaki. So ayan, napakain na natin sila. At ngayon naman, tutungo tayo sa ating mga alagang baka. Yan. Ha? Ek! Ito na, alis na daw kayo ni nanay. At si Nanay Rayot, pupunta sila ng gihulungan. At ito yung sili na harvest nila ni Nanay Rayot. Ayan. So siguro di rin bababa sa 10 kilo yan. Yan. Pang ulam-ulam. Di ba, Nay? Amote. Amote. So tara. Amote. Bababa sila saglit. So tsaka na lang tayo magbababa doon pag may bibilhin tayo. Siyempre, ipapasyal ko rin kayo dito sa palengke ng aming pinakabayan namin, pinaka-city. Siyempre, magtungo tayo sa ating baka. Baka naman tayo, mga boards. Andito, pakilala ko sa inyo si Jolly. Yan. Ito si Jolly. Isa din to sa mga katas na ating pagbablog. Yan. At meron tayong mga alagang manok dito. Yan, libangan lang kasi kahit sabihin natin di tayo nagsasabong, pero iba mga kaboards pag may tumitik na laok sa paligid mo, sa bakuran mo. Yan. Ito si Easy One. Yan, oh. Yan si Easy One. At ito si Hero. Hero. Yan. Kasi hiraw siya, kaya Hero yung aming pinapangalan. Lahat na alaga namin dito na natatalian na, so nilalagyan ko na ang pangalan. At ayan si Alimbuyugin. Kasi Alimbuyugin siya eh. Nangyari siya dyan. Natali ka dyan. Dali. Wait lang. Easy. Ayan. Ayan siya. Bata pa lang yan. Meron tayong 3 tandang dyan. Pang-4 si Talisay. Kasi si Talisay pinakasta namin para mas dumami dahil si Talisay ay di pa natanggalan ng palong. So mas mabilis yung kanyang pagpalahi niya. So syempre, hello, pinapakilala ko po sa inyo sa inyong lahat si Jolly, ang aming alagang baka. Yan. So ito, nasabanggit ko kanina, ito yung isa sa mga katas ng ating pagbablog. So si Jolly ay anak lang siya nung nanay na nabili natin. So nakaraan, nakabili kasi ako ng kalabaw, mga kaboards, sa halagang 25,000 pesos sa Occidental. Tapos naalagaan ko ng 1 taon. Tapos sakto din na yung tropa natin sa baba, si Brajik na bininta niya yung kanyang baka. So ngayon, ang baka niya ay bininta sa atin ng 40,000, mga kaboards. Dalawa yon, nanay tsaka anak. Yun. So nabili namin to si Jolly tsaka si Julie. Pakilala ko kasi inyo si Julie, mga boards. So i-share ko lang sa inyo. Nabili namin to si Julie at Jolly. Si Jolly, mga boards, ay 3 months old pa lang. Hindi pa siya na hiwalay dun sa nanay niya, dumidede pa lang siya. So sa ngayon, si Jolly ay nasa magsi 7 months na. Yan, 7 months na yan si Jolly. 7 months na pala nung 27. Tama, 27. Tapos ang kagandahan doon, di kami nahirapan sa nung hiniwalay siya nung nanay niya dahil si Jolly, simula pa lang kay Brajik, nung 3 months siya ay pinapakain na ng Copramil. Kaya tingnan nyo, nakaraan, so medyo bansot siya, pero napurga natin yan, naturukan natin ng vitamins, at syempre lagi natin pinapakain ng Copramil. So ito na yung unti-unti nang nagbago yung kanyang itsura. Yan, unti-unti nang kuminis yung kanyang balahibo. Dati nakaraan sobrang kulot to, pero ngayon ayan o, di ba? At yan, mabait yan si Jolly. So ginagawa ko dyan, di ko na pinainitan, sinisilong ko yun pag tuwing tanghali, tapos kinukumpayan. Yun lang.
Tapos ngayon, magtungo tayo sa nanay niyan. Nanay niyan ay andun. So, syempre, bagong lahat. Bago tayo pumunta doon, ikot lang tayo doon. Dito muna tayo tutungo. Yan. Kasi mayroong akong isang ipakilala sa inyo dito, yung katuwang namin sa buhay ni Tatay Rayot sa aming hanap buhay dito sa Buhay Bukid. Yan, dito kami magtatanim ng mani. Mani to, mani. Yan. Dati naming kamatisan, tapos nagiging ampalayahan, at ngayon magiging mani na siya. Malawak-lawak yan mga birds, oh. Tapos yung mga sili natin dito, yan, isusunod na lang yan ni Tatay Rayot pag hindi na siya masyadong busy, kasi si Tatay Rayot ay medyo tinamaan siya ng tangkaso nga. At may saging tayo dyan, pang Christmas tree natin yan sa December. Pwede na yan. Siyempre, bago ako magtungo doon kay Julie, gusto ko ipakilala sa inyo si Lambing, ang isa naming katuwang dito sa buhay. Hi Lambing! Hello! Napakasipag niyang kalabaw na yan mga birds. Yan, sabi ko nga sa inyo, lahat na nakatali naming hayop dito, kahit hindi nakatali, basta alaga namin, may mga pangalan yan. Lalo ni mga aso natin. Kasi syempre, alam niyo naman sa aso, automatic yan, may mga pangalan talaga yan. Pag itim, Blacky. Pag white, Whitey. De, joke lang. So yan, and si Lambing. Yan, so syempre medyo ano muna tayo ngayon, seryoso muna tayo ngayon dahil nag-i-introduce pa lang ako sa mga ano namin dito sa mga dapat nating, sa mga nakapaligid sa amin, kung ano yung hanap buhay namin dito. At syempre ito yung ating kalabasaan. May tanim tayong kalabasa dyan, at ito na sila, oh. Yan, mag 10 days yan. 10 days yan sila ngayon simula nung pagtanim. At by next day, pwede na nating applyan ng first fertilizer yan, unang abono. At meron din mga saging dyan, sa amin pa yan. Yan. Tara, doon tayo kay Jolly. Ay, kay Julie, yung nanay ni Jolly. Yan, doon tayo magtungo. At ito naman yung napira ni Utol John Rayot. Yan, may mga napira yan. Kaso lang sa ngayon, laging na pinapastulan ni Tatay Rayot kay Lambing, kaya medyo natanggal yung mga napir. Pero mga susunod na ano, pag di masyadong busy, yan, hahalabasin natin yung mananapir na yan at lagyan natin na abono. Kasi usbong yan. Kasi araruhin yata ni Tatay Rayot to. Kasi nadala na nakaraan si Tatay Rayot noong di niya na pastulan yung dito. So nasayang lang yung mga talahib. Sinunog lang namin, di napakinabangan. Kaya ginawa ni Tatay Rayot para mapakinabangan din yung mga talahib. Yan, pinastulan niya ng pinastulan, at marami naman tayong pwedeng iano dyan, itanim na napir. At ito naman yung ating kamatisan dati. Ito yung kamatisan namin dati na di kami nakabawi sa gastos natin. Nalugi tayo dito. Pati yung sa kalabasa natin na kasi isa lang ang ano nito, isa lang ang puhunan nito. So sa kamatis natin at kalabasa natin, gumastos kami ng 65,000 lahat-lahat na yon. At ang nabawi namin ay nasa ano lang, halos kalahati lang, 40. So ganun siya ka ano, kasi natapat tayo sa mababang presyo mga kaboards. Pero ganun pa man, salamat pa rin tayo dahil kahit papano merong naibalik sa ating puhunan. Yan, ito yung dating kamatisan namin. At ayun naman yung mga saging natin. Yan, ang kakapal niyan, ang tataba niyan. Ngayon lang yan nagaganyan nung nakalabasa namin yung ilalim niyan. Kasi nung unang tanim niyan, naalagaan siya nung init, kaya bumagsak talaga yung kanyang paglaki, nabansot siya. Pero tingnan nyo naman yung bawi. Naararo ni Tatay Rayot, nataniman namin ng kalabasa.
So ang kaso nga lang, ang kalabasa na tinanim namin dyan, doon kami isa sa nalugi dahil hindi po siya gaano nakapagbigay ng bunga. Gawa nung ang fertilizer na in-apply namin doon sa pinaka kalabasa. So ang kumakain, ang mas lamang na nakain yung ating saging. Kaya ito yung resulta ng ating saging. Yan. Salamat pa rin tayo dahil maganda naman yung kanilang improvement, no? Yan, napaganda. Tapos yan, may mga saging ding bagong tanim si Tatay Riot dito. Pero etong mga harog na to, yan, nakita nyo maraming kahoy na nakatayo. Tatanggalin natin yan sa mga susunod na araw dahil gagamitin natin yan sa ating mga ampalaya. At tsaka isprehan natin tong area na to para sa panibagong project naman namin ni Tatay Riot dyan, pasunod. Saan kaya si Jolly? Ang ganda nung punong kahoy oh. Tuwang-tuwa na may mga ibon dito. Daming bunga. Yan oh. Oh. Sobrang daming bunga. At ngayon, lalo pang tataba yan mga birds, yung ating saging. Di na mababansot yan. Dahil, yan, inararaw na naman ni Tatay Riot yan. Lahat yung puno ng ating saging. Bagong araraw na naman yan. Gawa nung taniman ni Tatay Riot lang, mais yan. Oh, syempre mag-apply kami na abono sa mais. Syempre, makakain ulit ng panibagong abono yan. Bo! Bo! Tay! Tay! Asag ba ka rin ay? Agbakang gatasan? Asa po sa? Ada ra? Andito ko nakita si Jolie kanina. So inurong pala ni Tatay Riot. Pinastol niya pala dito sa baba. Ayun. Ayun si Jolie. Yan. Ito yung biniharan natin ng 40,000 pesos. Na kasama, may kasamang baby. Na ang pagbili namin dito, so wala pa siyang pangalan. Nung napunta na sa amin, ayun, in-applyan ko agad sila ng pangalan. Yan. At alam nyo ba mga birds, itong baka na to, napakaswerte natin dito. Hi Jolly, hi Julie. Ito si Julie. O labas dali. Dali. Labas. Dali. Ito si Jolie. Hello. Mabait yan. Ha? Mabait yan si Jolie mga birds. Ito yung baka na to. Gusto ko lang i-share sa inyo. Napakaswerte ng pagkabili natin dito dahil yun nga, nabili natin siya ng 40,000 pesos na may kasamang baby. At di lang yan dahil nung nabili namin siya, 3 months pa lang yung si Jolly, nakastahan na rin to. So kaya nakaraan 6 months pa lang si Jolly, tinanggalan niya na ng dede. Di niya na pinadede, siya na mismo nag-alutas kung tawagin. Yan, siya na mismo naghiwalay sa dede niya. Kaya ngayon ang tiyan nito nasa 5 months na rin siguro ang tiyan nito mga birds. Kaya sabi ko naman kay Tatay Riot na ikaw ka muna kasi mag-alaga dyan. Ikaw muna mag-alaga dyan, Tay, dahil yung magiging baby niyan soon sa'yo na. Yan. Hello, oh. Tingnan nyo. Malambing yan. Si Jolie. Kaya ito yung isa sa mga katas ng ating pag-YouTube. Agay. Oh, di ba? Noong kasagsagan pa natin dati, pero ngayon ang sweldo natin ngayon mga birds, alanganin na. Halos ayun, kapos na talaga. Kaya sa itong pagkakataon na to, muli nating matikman yung medyo mataas-taas na dollar dahil kay Idol Jumper Sniper. At sana pamasko nyo na sa amin. Sana sa lahat na video natin, sana huwag kayong mag-skip ng ads. At sana suportahan nyo kami hanggang matapos yung ating challenge na sinasalihan ngayon galing kay Idol Jumper Sniper. So yun. Ayun, may Japanese. Kumpayan ko lang ng Japanese. Si Jolly. Si Jolie mga birds. Dali. Malakas kumain ng ano to eh. Japanese.
Oh, po. Ali. Kain. Di ba? Kumakain siya. Eh na, di galing na tayo kay Julie, mga birds, na pailala ko na sa inyo lahat yung ating mga alagang hayop. So bukod dun sa mga aso, yun na lang. At ngayon, ito yung bagong araro naman ni Tatay Rayot. Ito yung dating kalabasaan namin. Yan. So ang tatanim ni Tatay Rayot dito ay mais. Mais, mga birds, dahil mamahal ang bigas ngayon. Kasi ang project na gagawin namin ngayon, ampalaya at saka mani. Tsaka magtatanim ako ng kamunting kahoy, amuti. Pero maghahanap pa tayo ng kailangan nating itanim, binhi. At syempre kung may matira man dyan sa ampalaya natin, meron o mabuto din ng sitaw doon. So yun na lang yung ipa-diretso natin. Kasi yung palaya na binili ko, isang lata lang. At ito yung mani na itatanim namin doon sa kabila. Subukan natin. Ngayon, ibababad ko na to ngayon sa tubig, pati yung ampalaya natin, para sa aming pagtatanim sunod na araw. So kailangan natin ibabad to dahil medyo luma tong buto natin. So sana gabayan, sana umusbong pa siya. So yan. Pahinga lang muna tayo saglit. Tapos papasilip ko sa inyo kung ano yung ibababad natin dito, para kito paano may idea kayo. Kasi itong mga natutunan natin, na dati kasi magbababad lang tayo, tubig lang. Pero mayroon tayong bagong natutunan. Syempre, isi-share ko rin sa inyo kung paano mas mapabilis ang kilos ng buto pag binabad mo sa tubig na may halong secret. Time check tayo. Oras natin ay alas 12 na po ng tanghali. At ngayon, so etong mani na to, almost 2 years na to. Mani pa to ni Utol John Rayot. At ngayon, susubukan lang namin kung mabubuhay pa, mga kaboards. Ito yung itatanim namin dun sa inikot natin kanina, kung saan yung spot na pagtataniman dito. At ito lang muna yung testing natin. Try lang muna to. At sana gabayan. At sana tumubo siya. Kung tumubo man siya, mayroon pa tayong mga kailangang balatan dyan. Balatan na natin. Pero pag di tumubo, so ibig sabihin nun, bibili tayo ng panibagong punla. Kasi sayang kasi, mga birds, nang hinayang kasi ako dito dahil karunsi kung tawagan ang variety nitong mani na to. Ito yung isa sa pinakamahal na mani. So kaway-kaway mga kilala dyan. At syempre, meron na rin tayong ampalaya dito. Yan o. SW seeds po yan. Ang variety niya ay Galaxy Max F1. Yun. Ang laman dito ay 250 seeds. So naghahalaga ng 2,000. 2,1 mahigit to. Tapos ngayon, meron akong mga sachet pa dito. Palaya, sasama ko na dito. Dito na natin mismo ibababad yung buto para bukas pagtanim natin. Yan. Para bukas maitanim na natin, at dito na natin mismo binababa dahil itong lata na kasi ito yung pinakalata ng ampalaya, at syempre may mga gamot yan sa loob. Kaya dito na natin ilalagay. Bubuksan ko lang, mga kaboards, para makita nyo. Goy. O yun. Buksan lang natin, ha. Parang nagbukas lang ng sardinas, ha. Yun. At ito, silip ko sa inyo yung laman, mga birds. Ito yung laman niya, no. Yan, kulay red yung buto niya. Ang ganda, agaganda. Tapos ihalo ko na tong ilang sachet dito. Sayang din to, nasa 30 seeds din to, eh. Yan, wala namang pinagkaiba, parehas lang. Yan. So bali na sa ano to 80 lahat tong buto natin ngayon. Sana gabayan at sana palarin yung ating mga buto na maayos yung kanilang pagtubo. Yan, syempre ito yung isa sa mga ginagamit ko, mga birds. Di man ako expert dito, pero
itong ginagawa ko based in experience ko lang to sa aming pagtatanim dito sa Buhay Bukid. At itong Humus Dragon, subok na namin to. Ito yung isa sa ganda gamitin pang paunat ng ugat. So mas mabilis yung pag-improve ng pananim mo. Yan. Subok na namin to mga boards, kaya dito natin siya ibababad. So haluan mo lang ng konti lang, kasi ang timplada kasi nito sa isang drum, dati yung blue namin, naglalagay kami ng 2 kutsara nito, pero dito konti lang naman to, konti lang yan. Yan, ganyan lang. Tapos lagyan na natin ng tubig yan. Tapos itong mani, lagyan na rin natin. Yung mani natin, lalagyan naman natin ng tubig yan eh. So sana pala rin yung ating mani. Tapos ngayon, ihalo ko na pala tong, bukod ko to. Bukod na natin ng babad to. Tapos lagyan natin ng tubig, mga kaboards. Ito, may tubig ako dito. Bababad natin siya ng 1 night. Babad mo talaga yung mismong babad na babad yung buto ba? Ayan o. Diba? Kita natin, nagkulay itim na. Parang nakakape yung ating ampalaya. Luin lang natin. Yan. Yung panibagong project namin ni Tatay Rayot. Siyempre, close na natin yan. Okay. At yung ating mani naman, lagyan natin ng tubig. Magpakatatag ka mani. Sana umusbong ka pa ng marami para marami pa tayong pagsasamahan dito sa Buhay Bukid. Yun o. Ayan, mga boards o. Tingnan nyo, nagkulay itim yung ating tubig. Babad natin. Yan. O, di ba? Yan, lutang na lutang. So, yun. At abangan nyo na lang bukas sa mga susunod nating mga video. Yan, syempre hanggang dito lang muna yung video natin. Syempre, ulitin ko lang. Maraming salamat ulit kay Idol Jumper Sniper, sa Sword Family, sa Sword Planet, at sa lahat na solid supporter natin dyan, sa mga silent viewers natin dyan, especially sa mga OFW natin dyan. Mag-ingat tayong lahat palagi at God bless. Tuloy-tuloy lang sana ang suporta. Love you all. Bye-bye.